Maganda at maligayang araw! Ako si Ate Raquel ang magtuturo sa inyo ng isang bagong aralin. Ngayong araw, tayo ay nagdiriwang ng Kapaskuhan. Ito ang iniintay na araw ng lahat, lalo na kayo mga bata. Nakatanggap na ba kayo ng isang magandang regalo ngayong araw na ito? Alam nyo ba na natanggap na natin ang pinakamagandang regalo sa lahat, noon pa man? Ano kaya ang regalong ito? Ito ang ating pag-aaralan ngayong araw. Handa na ba kayong makinig at matuto? Magaling! Halina at tayo na magsimula. Tayo muna ay manalangin, tayo ay yumuko at pumikit. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito na muli po kaming makapag-aral ng iyong mga salita. Nawa, bigyan mo po ng karunungan ang mga batang ito na mas mapag-aralan pa po ang iyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago ang ating aralin, inyo munang i-like, i-heart, at i-share ang ating video. Maligayang panunood! Sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli, ang buhay ko'y alay sa'yo. Buhay ko'y alay sa'yo. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli, ang buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, ang buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Alay sa'yo. Magandang araw! Ako si Kuya Aaron ang magtuturo sa inyo ng bersikulong ating sasauluhin para sa araw na ito. Handa na ba kayong makinig? Okay, ngayon akin na muna itong babasahin at maaari nyo rin akong sundan sa aking pagbabasa. Ito ay mula sa aklat ng Juan, Kabanata 3, Talata 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nasundan niyo ba ako sa pagbabasa mga bata? Ngayon naman, atin na itong basahin ng may aksyon. Juan, Kabanata 3, 16, pagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisang-isang anak at kung sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahusay, kayang-kaya niyo itong sauluhin.
Paalala lamang na ang bersikulong inyong sasauluin ay hindi lamang tumatak sa inyong isipan, kung hindi palagi nyo itong isapuso at palagi nyo itong isagawa. Halina't pakinggan na natin ang inyong aralin. Halina't pakinggan na natin ang inyong aralin. Matiling nakatutok lang. Kamusta? Ako muli si Ate Raquel at akin lang ibabahagi sa inyo ang ating aralin. Ang ating pag-aaralan ay patungkol sa isang espesyal na regalo na palagi nating kasama at nag-iingat sa atin. Sabik na ba kayong malaman kung ano ang regalong ito? Okay, atin ang simulan. Ang kwento ay mula sa aklat ng Isayas, Kabanata 9, mga talatang 1 hanggang 7. At ito ay may pamagat na si Jesus ang aking tagapagligtas. Napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito, daan ang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hentil. Nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumigat ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Tinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghati-hati sa nasamsam na kayamanan. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga api, ang iyong binali tulad ng Midian na iyong ginapi. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Dito na natapos ang kwento. Ito ay isang pagpapatunay na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng liwanag ng panahong tayo ay nasa kapangyarihan ng kadiliman o ng kasalanan. Ang pagsilang o ang pagdating ni Jesus ang siyang naging simula ng pagkakaroon ng tunay na kapayapaan, katarungan at katuwiran. Si Jesus ang ating nag-iisa at tunay na tagapagligtas. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya naman, tayo ating siyang pasalamatan at dakilain araw-araw. Okay ba yon? Ito lamang ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutunan kayong muli. Tayo nang magwakas sa panalangin, tayo ay yumuko at pumikit. Amin naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, Lord. Maraming salamat sa pagkakataong ito na makapagturo po sa mga bata, Panginoon. Nawa, Panginoon, may natutunan ang bawat isa po sa amin, O God. Papuri po sa kadakilaan, O Diyos, dahil ikaw po ay tunay na buhay at dakila. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa inyong walang sawang patuloy na panunood. Paalam!